So yan mga kakulikotis, nainang na natin. So lalagyan lang natin ng shrinkable tube. Good afternoon mga kulikot. Ngayong araw na to is may ipabahagi naman ako kunting kalaman about sa MIUI 125. So bago ko umpisahan, don't forget to subscribe my channel and click na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng video ni upload ko. Sana sa araw na to is may matutunan kayo sa kunting pagtuturo ko mga kulikot. So hindi na natin patatagalin pagkatapos ng intro. So ang papalitan natin ng regulator is itong MIUI 125. So nakabili yung may-ari ng regulator yan. Yan siya mga kulikot. So ituturo ko sa inyo kung paano ba ito ikabit. Yung tamang color coding niya. Kung saan banda yung charging at saka yung positive at negative. So sa regulator mga kulikot may 4 na wire to siya. So disregard nyo na itong socket niya kasi hindi ito yung color coding niya. Mag-base tayo dito sa harness niya mga kulikot. Then yung itong red, yan, dalawang red yan mga kulikot. Yung isa is papunta dito sa ignition. Then yung isa is papunta doon sa may battery. Ito mga kulikot. Itong kulay red dito. Yan. Ito. So pasensya na kayo sa battery niya kasi maraming tapal, scotch tape. Then itong kulay black, itong kulay red mga kulikot, ito yan siya sa socket. So hugutin natin. Ito yung lock ng socket mga kulikot. Sa right banda yung sa taas. Yan. Yan yung charging niya. Papuntang battery at saka dito sa ignition switch niya. So yung black, ito siya. Yung black is ground. Color coding ng Yamaha. Black, solid black is ground yan siya. So dito naman yan nakalagay sa kabila, sa taas. Yan, sa taas yan mga kulikot. Ito yung lock niya, basta tandaan nyo lang yung lock ng socket. Sa taas sa may right banda. Yung red is sa kaliwa. And ito naman mga kulikot, itong dalawang kulay white. Yan yung charging niya. Kasi nakadesign ito is full wave. Pinalitan ito ng regulator is half wave yung pinalit nila. So kulang yung charging mga kulikot. So mahirapan na rin yung motor. Yan. So itong dalawang white dito sa baba ng lock. Yan, kahit na magkabaliktad yan siya mga kulikot, okay lang. Kahit na magkabaliktad. So yung nilagay na dating regulator. So pang half wave ito siya mga kakulikot. Yung nilagay nila. Kaya nasira kagad, hindi nagcha-charge yung motor. Yan. So mahirap ito siya pangandarin pag ito ilagay. So hinangan ko lang ito mga kulikot. Yan. Yan. So yung dalawang puti is sa baba. Kahit na magkabaliktad yan siya, okay. Ilang yan. Then yung red is sa bandang kaliwa. Sa may lock. Ito yung lock niya. Then yung ground, yung kulay black is dito sa kanan. Yung dalawang puti sa baba. Kahit na magkabaliktad yan siya, okay lang. So hinangan ko na mga kulikot para iwas loose contact. So nagpainit ako ng soldering iron. So hinangan ko na mga kulikot. Then babalutan natin, recognize natin yung niya, yung wire niya. Yung kasama namin nag-a-align yan, sida 2M. So kung sino yung magpa-align, punta lang kayo dito sa G&G Bikers Motorcycle Shop. Hanapin nyo lang si Dato M kung gusto nyo magpa-align. Saka si Morsid, doon si Morsid. Kung gusto nyo magpa-hangin lang yung tire, hanapin nyo si Morsid. So ito na mga kulikot, hinangan ko na mga kulikot para iwas loose contact. So mamaya susubukan natin kung one click na ba yung motor. Papaandarin natin kung nagcha-charge na ba siya. So yan mga kulikot, nainang na natin. So lalagyan lang natin ng shrinkable tube.
para maganda naman tingnan yung wiring niya. So babalutan natin ng electrical tape, then ito siya ilalagay natin dito. Dito yan siya nakalagay mga kalikot. Yan. So ibabalik na natin, balutan natin ng electrical tape at saka lalagyan natin ng fetching cable tube. So mamaya susubukan na natin yung motor. Ayan mga kalikot, bantar na yung motor. Yan yung regulator niya, binalik na sa standard. So okay na yung motor mga kulikot, papalitan lang ito ng battery mga kulikot. Papalitan lang na may-ari kasi hindi na tumatanggap ng yung battery niya. So i-try natin ngayon yung battery niya mga kulikot, tatanggalin natin. Okay na. So yan mga kulikot, okay na yung motor.